kanibang mga vlogger pa nga sa bagay sikat usa ka sikat nga vlogger nga patod pa niya mga baga dagnaw mga DDS actually dili ako, I'm not a DDS, no? So ang title nako bagagnaw nga anti-DDS nga naman. So a reflection on the law and created to kani siya may tungod atong kanibitang RA Republic Act 10930 sa diverse license validity, no? O matod pa niya ngano daw nga mga DDS nga i-credit rin daw sa kang Duterte. Okay, so nabasa na ko or nakita po na ko ang iyang mga pamahayag, no? Nadungog na ko iyang mga pamahayag. So I came across a post about one of the content creators who has gained popularity for throwing a shade at the DDS or diehard Duterte supporters. Sikat siya nga vlogger. And former President Rodrigo Roa Duterte regarding the recent law that allows a 10-year validity for driver's license for those who with new traffic violations. So ang anti-Duterte, ang giingon lang nila ni argue do no, unsay gibuot pasabot sa mga unsay pasabot sa anti-Duterte nga crowd argues that the DDS daw have the audacity to credit former President Duterte or Tatay Digong for this legislation. Actually, dili na mo i-claim sa mga DDS. Ang claim nila during the time when nga si Duterte pa ang presidente na pirmahan tungod kay siya pa mo'y presidente. Mao na claim, dili ang claim nila nga si Duterte mismo giangko nila, i-credit na nila kang Tatay Digong ang tanan sa mahitungod sa RA 10930 sa driver's license sa validity 14 years, no? Actually, wala man nato nagilimod, no? Another content creator remarked that another content creator remarked that Duterte may really sign the bill as part of his job. Trabaho bitaw na Tatay Digong, emphasizing that he is not the bill's author. No? Kasi claim nga author si Tatay Digong, diba? So they labeled the DDS as credit grabbers, tawag pa niya credit grabbers, suggesting they should feel ashamed since Senator Grace Poe as the true author of the RA 10930. Tinuod man si Grace Poe ang author sa 10930. Nag-ingon ba di ay ang DDS nga si Duterte ang author? Si Tatay Digong ba ang author? Mas dako pa man gani ang papel ni Tatay Digong kay napirmahan na siya actually sa tinuod lang, honestly speaking. Dugay na kay nga balaod nga may mga series of versions. Ang House Bill may tungod sa validity of 10 years, no? Pero wala na siya nag-prosper during the time of President the President Rodrigo Roa Duterte dito na nag-materialize. Ang House Bill number nga gi-propose sa sa Senado mao to nga si Grace Poe mismo ang author, si Senator Grace Poe, so naaprobahan, di ba? Dayon pirmahan mismo ni Tatay Digong. So indeed, the case of RA 10930, it is undeniable, no, that Senator Grace Poe is the author. Wala man na gilibot. Tinuod ba na? So, however, the President rule and signing the bill into law is an essential aspect of the legislative process. Basi nalimutan nga ang rule ni Tatay Digong isip presidente nga maoy tigpirma sa mga House Bill atong panahona. Bisa nalito tang dili usa ka dakong aspeto para at least nga ang mga House Bill mag-materialize, di ba? Depende na lang siguro kung naay mga certain kuan nga dili siya viable or reasonable, no? No, ikaw, no?
ikaw vlogger, sikat nga vlogger, therefore to you the vlogger, I urge you to broaden your perspective. Palakdi po na mismo ang imuhang nauna. So it seems you want to give all the credit to Senator Pu while dismissing former President Duterte contributions entirely. Yes, gusto nimo nga ang contribution ni President Duterte atong panahon na mapa-abolish, no? If you possess sound reasoning, you should acknowledge that the DDS are correct in stating that it became law because Duterte signed it. Di sabi ka pirma, si Tatay Digong man. Dili mapun ikaw ang nagpirma. Diba? Vlogger nga sikat, dili ikaw ang nagpirma. Si Tatay Digong ang nagpirma. Diba? So karon, kung ninana ang imuhang pananaw, no? Siguro, sobra ka kadayhard ni Grace po, mo nang gusto nimo dito lang kang Grace po tanan nimo i-credit. Then masangil ka nga mismo bagagnahong ang mga DDS or credit grabbers kay sa Duterte ra. Pero wala nimo ma-realize nga ang imuhang comprehension dili mao. Alright, no? So, what is ang ako lang pangutana, what is questionable is your insistence on solely crediting Senator Po, which overlooks the collaboration nature of lawmaking. Collaborative nature of lawmaking, imuha nang na-overlook nimo, di ba? So, while it is true that Senator Po should be recognized for your authorship of the law, we must also acknowledge the significance of the President's signature. No? Siguro nalaki kalagot siguro ni Tatay Digong. So, imuhasad na, no? Which transforms a bill into law, no? The process of creating legislation involves cooperation between lawmakers and the executive branch, and both parties play the vital roles. So, ang kanang legislative body and the executive branch, both dako kay sila contribution, no? Nasa gitawag og both parties play vital roles, no? So, wala ka siguro masayod, ana, ikaw, Mr. Sikat na vlogger. So, in the realm of social media discussions, individuals often present arguments that reflect their viewpoints, leading to heated exchanges. So, ahora magida kisagaran rule na to, yung mga vlogger, kamong mga vlogger, ako dili man ko vlogger, dili po ko YouTuber, basta wala, as an ordinary person, for educational purpose lang, at least, datay makontribute gamay nga, para po siguro sa kayuhan, inana lang, wala ko gaim og views, wala ko views, bisan usa wala, as in wala, tanan, di ba? So, kung mauna imong tanaw sa uban, sipyat ka, no? So, this particular vlogger strikes me as someone who pretends to be knowledgeable, yet misses the mark with their argument, no? Patuon na lang po ka siguro taman nga ikaw is ineligible sa ubang mga vlogger. Kay ang although sikat ka nga vlogger pero di mo ma-realize nga daghang dili sikat nga mas legit pa sila mo istorya, mo hatag og mga isaktong argumento para at least daghang makatunan ang mga naminaw labi na ang ilang mga followers. So it is as if they are including. Pero kayo na lang kung ka ba nga, maragi mo rin gikaon-kaon ang hupya ba? Ano mo klaruha kung unsay mga ingredients sa hupya, di ba? Basta ang imong giingon lang, basta hupya ni lami, di ba? So, ano mo klaruha kung unsay ingredients sa hupya. Balay nimo kontraryo to sa as per prescribed the doctor nga di ka dapat mukaon nato, pero ikaw manggod kay medyo may pagkadanghag ka, no, nga pagka-vlogger. So inana ang imuhang konsepto, no? Si without kanang ginitawag ni tawag
kanabitang giingon nato nga oblivious to the criticism that you deserve for your lack of a deep and understanding. No? So if they were to engage more constructively, they might find that there are countless ideas from the DDS that offer valuable insights. Kung inana imong konsepto, kumpara nimo, di ka maminaw, ang imo na lang gikuan nga, thousands, imagine mo, thousands of DDS. Karon daghan anak nila nga aduna sila makontribute nga kaayuhan, no? Mga idea nga they are very idealistic than you. Pero di ka maminaw ang imuhang sayop mo, imong i-ensays, imahapod na. Pero sa man giingon saon pag-develop sa imuhang comprehension, no? Right, no? So ultimately, Miss sikat na blogger, the situation illustrates that the journey of operating laws requires collaboration. Maula na kay paibalo nga ang kanang pag-aproba sa mga balaod noon nag-require siya og collaboration among various stakeholders, no. Mao na to atong giingon nga katong mga atong legislative and executive play the vital rules, no. And the precedence diha daday mong sulod nga the precedence approval is crucial for legislation to take effect, and recognizing the contributions of all involved is a responsibility, no, that we should embrace. So, Mr. Sikat na Vlogger, kanilang ang ato ang hinumduman, no? Di lang ikaw mo yung minumdum kay tantanan. We must remember the efforts of the lawmakers who propose and advocate for laws that aim to benefit the public, no? So, anak na lang siguro para at least man matagal na po nato o gamay nga idea para sa iyo, isang sikat na blogger nga mukhang nababayaran ka sa iyong nilalaman, no? Ngunit ang laman ng iyong mga argumento ay para bang isang lata na hinahampas sa gilid ng daan.